Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, May 20, 2025 at ayan na, profit taking na yung market natin. Lakas ng net foreign sell. So, halos 1 billion yung lumabas dito sa market natin. Grabe yung takbuhan ngayon dito sa mga stocks natin. Ang dami tuloy sa mga big caps. So, laglagan na naman sina BPI 3%, ICT negative 3.85. So sobrang lakas ng pullback ng market natin for today's trading. Ewan ko lang, kasi yung US market, di ba, nung usapan natin kagabi, yung futures niya mapula pero nag-close naman sila is berde. Ngayon, futures, medyo mapula siya ulit pero hindi naman ganun talaki. Ayan. So, ewan ko kung saan nagpuntahan yung mga traders natin. So, pullback ng malakas, 6,335.33. So, hindi pa ready si PSE. So, sakto yan. Hopefully, nasa support level lang tayo. Martes pa lang laglagan na dito sa market natin So medyo malakas po yung drop, negative 1.85%. Yung mapag-usapan natin, karamihan sa kanila is nag-gain for today's trading. Kaya lang, majority nga po ng galawan sa market natin, yung mga non-trending stocks is red po yung galawan natin. Okay? So, pero si crypto, malakas si crypto. Nasa 105K yung niya yung closing kanina o yung mga reading na nakita natin kanina. So silipin din natin yung kanilang galaw naman. Okay, so ito yung mga trending stocks natin, very bad market. So ABA, of course dito maganda yung galaw niya. So 7.14%. Meron siyang 842K net foreign buy. So catalyst natin kay ABA is yung ating earnings sa kanya is maganda. So nag-up siya ng ilan ba yun? Nakita ko kanina 800 or rather 800%. So ganun kalaki yung ginalaw ng price action nitong si aba natin. And then si Converge is up ng or rather nag-pullback, no? So nag-up to kanina 2%, napansin nyo siguro, continuation of breakout, pero nag-Dow G. So meron siyang 17.60 million net foreign buy, and then si Plus is okay, Plus ulit si Plus 1.77%. Meron siyang binubomba talaga 77.7 million net foreign buy. Meron siyang change in shareholdings hindi ko nabuksan. So tingnan natin kung meron tayong time mamaya. And then si Lopez, so meron siyang pangalawang araw na to 5.63% na gumagalaw, negative 16.5K net foreign sell. So maganda daw kita niya kay kay Bini. Ayan, so kaya siguro umakyat tong si Lopez, LPZ, and then si CPG, Century Properties Group, di ba? So meron siyang up ulit na 1.49%. Ito medyo maganda rin yung yung trend niya. So sino-sino ba to? Si Plus, si Keeper, di ba? Diretso yung akyat. And then itong si CPG natin, diretso din po yung kanyang galawan naman. And then si GGS, sinama natin dito kasi nag-trending nga siya nung kahapon, di ba? So pullback naman siya ng 1.96%. So hindi ganoon kalaki, no? Hindi kasi laki ng drop ni AP last time. So meron siyang kailan net foreign sell 22.23 million net foreign sell. Okay? So bad market tayo ngayong Tuesday, bloodbath. Disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel, or kung gusto mo ng guide, join ka lang po dito sa trading community naman natin. Okay, so check mo lang yan. Yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual viewers. So medyo may na yung mga views natin ulit dito sa market, company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators. So biglang breakdown sa support yung mga blue chips, fundamentals yung mga risk management, and basic learning sa market natin. Sa Play Turn Games, follow mo ako dito sa ating Fluffy Trader. Na crypto ko to, subscribe ka lang. So wala pa tayong masyadong upload dyan mga cryptos, pero maganda yung yung pinapakita na futures ng crypto natin. Maganda yung galawan. So parang may regulatory something doon sa US na naipasa. So good para sa mga cryptos natin. Okay? So dito sa social media, follow mo ako sa Palabi Trader na Facebook account. And then dito sa Facebook page, follow mo din po ako dito para updated ka sa mga posts natin. And then Bodega Pick, yung mga articles natin sa
Local market, Twitter. So finally, na-chamba ko si Philippine Stock Exchange. Mamaya may usapan tayo dyan kay Now. So sino ba mga may Now sa atin? Okay, so Berbad, lakas ng drop. Halos 2%, negative 1.85%. So tinamaan lahat. Ang pinakamataas yung drop is services, sa ICT siguro yan, negative 2.21%. And then, sino pa, finance, negative 1.99%, at saka si holding firms, negative 1.83%. So anyway, lahat naman is mapula yung galawan. Pero ito yung pinakabad talaga sa kanya, 886.21 million net foreign sale po tayo. So, bantay-bantay ulit tayo sa mga alaga natin kasi nag-aalisan ulit yung mga foreigners. Okay. So, kakasagap lang na balita galing kay Insider PH. Now, Telecom is sounding the alarm internationally after losing its mobile license at home. So, now it's geopolitical. Now, Telecom back group warns of US probes after mobile license loss. Ayan. So, check na lang po kung meron kayong mukhang bad news yata yung nabasa natin yan sa kanya. So sa Abedras, City Core profits climbs 8%. Controversial, isa ulit. Isang controversial ulit. Controversial report has surfaced claiming that around 400 Chinese nationals working at dito may pose a serious threat to the Philippine national security. Naku, kaya pala bumabagsak si dito natin. At ito yung closing natin kanina, konti lang talaga yung verde. Si LTG, ito pa-breakout na yata. 1.14%, Jollibee 0.83, AGI 0.71, Ali 0.4, Chinabox 0.25. So the rest, laglakan po tayo. ICT minus 3.8, BPI 3. Ang dami natin negative news ngayon. Negative 3.5, SM negative 2.82, SMPH minus 2.49, and the rest, so more than 1% karamihan ng mga naglagan po natin. So BSP is widely to implement another 25 basis point rate cut. Ayan, so rate cuts naman pala eh. So siguro, mabawi yung market natin during that time. GGS, first quarter profit decline pa din. So siguro, nag-celebrate yung market kasi yung annual niya minus 64. Tapos first quarter is minus 6.4 na lang. So kaya siguro umakyat siya. Kalalabas lang yung earnings niya. Mrs. Yi, led by Gaisano family, reported 73% plunge. Ayan ang dami natin bad news MRSGI. So check nyo lang, baka meron kayong hawak dyan. Madami tayo sa mga laglagan. Bitcoin is back over 105K. PLDT, net income down 5.8%. Daming drop ngayon. So kanina ganun din, no? AGI, ewan ko, ba't biglang profit taking kaagad yung galawan na ito. Cebu, heightened maintenance expense, drags growth in revenues. Ito, yung sa crypto. Stablecoin legislation advances in Senate in big win for crypto. Ayan, kaya po umakyat siya. So the decision of concessionaire Maynila to cut the size of its much-awaited IPO may have resulted from weaker than expected demand. Okay, mahina din yung demand. Okay, kanina umaga, Converge pa rin yung namayagpag. ICT talaga yung at saka si GGS yung laglagan. So LPC Corporation serves as a holding company for a broad range of strategic assets. Current price is approximately 84.9% discount to the book value. Laki pala ng discount sa book value nitong si LPC natin. Okay. So anyway, tignan natin yan bukas. Undervalued pala. BPI to offer its, okay, so mayroon siyang loans. Philippine Bank's lending remains strong. Lopez-led ABS-CBN, ito yung nabasa ko niya, is gaining momentum in 2025 thanks to the combined magic of its top rating TV programs, BINI, and surge in advertising driven by election-related spending. Ayan, si BINI pa lang nagpaakyat kay LPZ. So first quarter earnings. So kung naghanap kayo kung sino mga stocks yung verde at saka red, so andito po yung mga listahan natin. So ayan, yung mahilig sa fundamentals. URC to complete Batangas plant expansion. JT Cap exploring direct investment in sectors like healthcare and energy.
URC is investing 10 billion new production plant in Malbar, Batangas. Good. Double Dragon, plus 364% first quarter. Mukhang babawi na to si Double Dragon natin. AGI, normalized net income grew 14%. WPI plus 75. Share buyback, Robinsons, Costco at saka si Cebu Pacific, and then Bitcoin ulit, BPI, price 5 billion bonds at 5.85% per annum. Metrobank has affirmed China's deposit ratings at Baa2. Hindi ko lang kung ano yan. Indonesian partner accord in CREC since this June. Ayan. So, nagpaparamdam si CREC. Sino pa? Gold price ends more than 1% kanina, kahapon. No? So, pero hindi natin masyadong nakita yung galawan ng ating mga mining stocks. Tapos ito yung kahapon. Emperador, okay, hindi na napansin to si Emperador. AGI, first quarter, recurring income is flat. Tapos si GGS, surge following the reports company is considering is exiting its petrochemical business. Ayan. So, pero matagal na yung balita niyan Naalis siya. Okay, so Maynila Trims IPO. Laki kasi, 45.8 billion. 2 billion firms still suspended. Okay, hindi ko alam May suspended pala tayo na billiard firms. Okay, so yun po yung mga balita. Patalastas ulit. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, tingin tayo dito sa medyo pangit yung galaw ng market natin. So, unexpected, no? Although nilalagay natin yung support niyan sa mga reviews natin around 6,300. Hindi ko rin naman in-expect na ganyan kalaki yung drop ng market natin. Hopefully bukas babawi siya for a technical bounce siguro kasi ilang araw ng laglag, 1, 2, 3, 4, 5 days na tayong laglag. And then hopefully hindi tayo hindi tayo mag-fill the gap kasi lalim ng fill the gap natin dito sa 6,000 level. So meron pa tayong more than 1.5 billion na binabantayan dito sa market natin. So hopefully cross fingers tayo. Hindi lumabas yung 1.5. Pag hindi, close the gap tayo dito sa 6,000 level, which is ang pangit naman kasi nakabawi na. Or pwede rin naman nag-establish lang siya ng higher low dito. So kailangan natin ng Dow G for the coming few days. So very bad yung RSI. Halos mag-break na rin below RSI 50 and may warning sign din yung MACD. Pababa din yung kanyang galawan. Pero ito talaga yung pinaka negative news. 898 million net foreign sell. Okay? So, tingnan na lang natin bukas kung merong bounce yung market. Meron pa rin mga winners, of course. Si Aba na una dyan. So, ganda ng galaw. So, 800% kasi yung earnings niya. So, uptrend, 7.14. LPZ, and sinama natin, pag-usapan natin. So, meron siyang momentum, no? Lakas ng momentum, 5.6. NRCP, nag-breakout, 4.92. Tapos sino pa? May volume lang ATI, ayun, taas na ito. So wala pa yung ex-date pero pataas. Ang laki ng tinas niya. Mas malaki pa to sa sa yung tinas niya doon sa dividends niya 17%. Tapos si ba to? GT Capital Holdings. Merrimart, nahirapan pa rin to, minus 79 sa annual earnings. ASNB, wala. Plus 1.7, NCPG 1.49. Okay? So tingnan natin ito mga uptrend natin na stocks. So with regards dito sa losers, sino naman ang una? Apollo, laki na drop kinain na rin niya. So minus 9.09%. Tapos si PHR minus 5.26. Nako, delikado naman yung mga stocks ni Mr. Dennis Uy. Tapos si Ho, minus 5. Ang dami nag-drop na yan. SPNEC, ayan, naalagaan natin to bigla nag-drop Minus 4.76. Takbuhan, ABS, nag-drop din pala. Minus 4.58. Macro Asia, minus 4.28. BPI, laglagan Minus 3.53%. And APX, ayan, nag-drop pala siya. Minus 3.5%. Okay? So marami tayong stocks na nalaglag. Silip tayo dito sa galawan, sa global markets.
Okay, so based dito sa galawan kagabi, bumawi siya kagabi, ayan oh. So nag-close siya ng berde pero ngayon mukhang pupullback ulit siya. So S&P futures minus 0.38, Dow futures minus 0.2 and then Nasdaq futures minus 0.49. Ayan. Pero yung ating European stocks, okay siya. And then dito sa Asian markets, maliban sa India, Indonesia at saka Kuala Lumpur, Malaysia. So the rest is berde. Ay, maganda pala yung ano global market. So merong ininda si Philippine markets natin, no. Hindi ko lang siguro nabasa. Okay, so crypto malakas siya. Oh. Berde lahat, oh. So Bitcoin is 105K, bumawi ulit. Ethereum 2.5, XRP 2.3, 645 si BNB, 166 si Sol, si Dodge 1% lang. Ganun din si Shiba 2% lang. Pero maganda lahat ng galawan po nila. Okay? So balik tayo dito and then pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin natin si ABA. So si ABA lang naman yung pag at bumalik dito sa kanyang trend. No? Ang ganda tuloy ng galaw ni ABA, no? So ayun. Sorry dun sa mga na shake out, no? Lakas ng shake out niya kasi. So diretso siya dito sa pinaka-trend niya. Oh. Gano'ng kalaki ba yung shakeout na yan? Laki din kasi, mga 14 o 15% yung drop na yan. So, nag-recover na siya after na magkaroon siya ng magandang earnings. So, pinaka-next na resistance, if mag-break ng 0.6 is 0.68. So, ito yung catalyst natin yung pinaka-earnings kasi natin sa kanya umabot siya ng 801. Sa first quarter and then annual is 8.38. So, very healthy yung finance ni aba natin. So, dahil dyan, nag-ano na ba siya? Hindi pa naman, no, sakto. RSI 70, so halos overbought ng konti si ABA and very parabolic or rather maganda yung galaw ng mga RSI levels natin sa kanya. Okay? So, ganda ng trend niya, oh. Uptrend, uptrend. So, classic yung galawan. So, nag-up siya ng 7.14%. Hopefully, umabot tayo dito sa 0.68. Ayan. So, maganda yung earnings. Pero hindi lahat ng maganda. Umakyat yung yung price action. So wala kasi yung mga foreigners natin. Next. Ayan, so laking Dow G naman itong si Converge natin, no? Sayang yung galaw niya 8% lang nag-profit taking na kaagad. Pero net foreign buy siya, no? So 17.16 million net foreign buy. Okay. So pullback muna si Converge. Catalyst natin last time is 18% first quarter and annual niya is nasa 18% din siya. So very bad yung candle. So kailangan natin is retest sa 20 pesos. Hopefully mag-stay siya dyan. Pag hindi, balik tayo dito sa ilalim. Malapit dito sa around siguro mga 19 pesos na kapag lumusot tumagos bukas yung candle natin sa kanya. So, pero meron naman siya net foreign buy. Eh. So 0% siya kasi Dow GE yung kandila nag-inverted hammer siya. Ayan. Bullish pa rin naman yung pinaka-overall niya, picture ni Converge. Okay, next, plus. So binuksan ko kanina yung niya, yung may bumili na naman ng shares yung executives natin. Kailang overbought? Malapit na kaya to? Overbought eh. So 78, no? Yung price action natin. Balik natin yung mga trend chart natin last time. Ayan, sagad na oh. So, okay, good vibes ulit tayo kapag breakout diyan sa 48.85. Yan na yung pinakamataas sa trading niya eh. Sa trading channel niya eh. So, medyo malapit na rin siguro ng profit taking si Plus. Kailan kasi binobomba 77.71 million net foreign buy and 1.7%. So, no choice. Hold lang. So, hold lang tayo dito. 100, tayo dito? 130% kay Plus. Next, Lopez. So, yun na yun. Si Nabini, yung catalyst natin. Ewan ko, but ayaw sumabay ni ABS CBN. Okay, so may spike siya dito last time. Baka ito yung habulin niya sa 3.8. Ayan, may spike siya. With regards to earnings, so first quarter ba? Laki din 8.4 billion. Pero marami kasi Lopez Holding to, di ba? Sina dito si Meralco, di ba? Ayan, so annual niya is maliit lang yung loss niya. Ayan, nakabawi siguro. Hopefully mas maganda yung yung earnings niya by second quarter.
Kasi di ba, may ano siya yung mga election. So, yung mga ads. So, meron siyang gap. So, yun na lang pinaka-support dito sa around 3.2. Ayan, kailang nag-ano na rin pala siya. Overbought na. So, and then, parabolic na yung itsura ng ano niya, oh, ng MACD. So, nag-gap na rin siya for the last 2 days ng 17%. Malaki na rin yan. So, 5.63%. Okay? So, baka umabot siya doon sa bandang taas. And then, next si CPG. Ito CPG uptrend. No? Mabagal lang pero diretso. Oh. So, first quarter, maganda ulit siya, 15%. And then, annual natin is 31.7. So, classic na, actually parang plus din yung galaw nito eh. So, dire-diretso siya, no? Para sila ni na, yung isa si Keeper, yung ano eh, nakita ko na ano, diretso din yung ano. So, meron din tayo mga magandang stocks, kaya lang, konti lang siya, ayan, bullish si CPG natin. So, sundan mo na lang yung ano, moving average niya. Parang yan naman yung pinaka-support niya eh. So, lagi siya nagbabounce. Ayan. So, very good. Maganda yung trend. So, kung meron siyang uuntugan, siguro, hopefully, umabot siya dito sa around 0.72. Okay? So, 1.49% pero 798K. Net foreign sale. And then, yung isa, si GGS, Doji ba? Okay, hopefully, ang mangyari dito, kagaya nung ano, yung napalampas ko si ano, MRC day. Di ba dati, nagano siya. And then, saka siya umakyat. So, tingnan natin kung ganun yung gagawin ni GGS. Pero, di ba mabigat na to? So, negative 1.9622 million net foreign sale. Medyo kulang kasi sa ano eh, sa tulak. So, lalagay ko na lang dyan. Pero pag mag-flag formation siya, so maganda makita kung nasaan yung ano nito para sa follow-up na wave nitong si GGS natin. So, support is around 19.4. Late lang naman yung dividend so wala masyadong effect yan. So, nasa ano na sa mga traders na. So, bullish siya as of now. Kasi above RSI 50 level tayo. Okay? So, good vibes kahit papano kay GTS. Hindi ganun kalaki yung drop niya. Sabi ko nga, buti hindi siya gumayad dito kay AP. Rather, Aboitiz Equity Ventures pala. Ayan, oh. So, gusto mag-close the gap ni AAP natin. So, balik tayo dito. Ayan. So, ganyan lang muna tingin natin. Hopefully, ano siya, mag-flag, then saka breakout ulit. Okay? So, very bad yung Tuesday na review natin kasi ang dami stocks yung nalaglag. Hopefully bukas bounce yung market natin. Bantayan na lang natin yung mga alaga ulit natin. Okay po, so yun lang. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Calabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys. And then, Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.